Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang mga taong tumutuligsa sa iyo. Unang-una, pag meron kang kaaway, sabi nila, ikaw ay taong mayroong paninindigan. Sapagkat pag ikaw ay nanindigan, sadyang magkakaroon ka ng kaaway. Inuulit ko, kapag meron kang paninindigan, magkakaroon ka ng kaaway. Kaya kung wala kang kaaway, baka wala kang paninindigan. Hindi ka tumatayo sa sariling prinsipyo. Oo ka lang ng oo. Pero, lilinawin ko lang, hindi naman lahat ng may kaaway merong paninindigan. Yung iba, palaaway lang talaga. Mahalaga na mayroon kang paninindigan. Ikalawa, alam nyo ba na ang inyong mga kaaway ay mas totoo kaysa sa inyong mga kaibigan? Ang inyong mga kaaway ay mas totoo kaysa sa inyong mga kaibigan. Sapagkat yung kaaway mo, kilala mo. Pero yung kaibigan mo, hindi ka sigurado. Ano ibig ko sabihin? Marami sa ating mga kaibigan, sila yung nagchichismis sa atin. Sino ba naman ang magkukwento sa ibang tao tungkol sa iyo? Yung kaaway mo ba? Wala naman niyang alam. Yung kaibigan mo ang mga chismoso at chismosa sa buhay mo. Kaya, mabuti pang meron kang kaaway kaysa sa kaibigan na hindi mo alam kung tunay. Di po ba? Mag-iingat kayo. Baka masyado kayo nagtitiwala sa kaibigan. Kasi yung iba, nagkukwento lang. At ano ang kwentong mabilis kumalat? Yung pag sinabing, atin-atin lang ito. Yan ang pinakamabilis kumalat.
Uy, wag mo sasabihin, ha? Atin-atin lang ito. Alam mo si Father Mike, ay, kakalat agad yon. Wala ka pa dinudugtong, meron na sila. Di po ba? Ano? Lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan. Di ba? Ano? Ha? Ang pinakamaraming chismosa, sa loob ng simbahan. Di ba? Kaya mag-iingat ka. Mga minamahal na mga kapatid, ipagdasal mo ngayong kaaway. At least may taong nagsasabi sa iyo ng totoo. Ng totoo. Kaaway mo ang magsasabi sa iyo, pangit ang gupit mo. Di ba? Pero yung kaibigan mo, pag tinanong mo, maganda ba ang gupit ko? Maganda. Di ba? Ano? Mga sinungaling. Bakit? Ayaw kanilang masaktan. Ayaw nilang ikaw ay makasakit. Di ba? Ipagdasal mo ang mga tumutuligsa sa iyo. Sapagkat sila ang nagpapaalala na ikaw ay tao, mahina, may pagkakamali, mayroong pagkukulang. Sapagkat pag wala nang nakikitang mali sa iyo, malaki na ang problema mo. Lahat ay nagkakamali. Lahat ay nagkakasala. Madalas ko itong sinasabi, hindi lahat na nagkamali, nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Di po ba? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Halimbawa, nagtimpla ka ng kape, 3-in-1. Hinahalo mong ganyan. Nagpunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig. Habang hinahalo mo, hindi natutunaw ang kape. Dahil malamig na tubig ang nailagay mo. Hindi po ba, na? May tawag doon. May tawag doon. Ang tawag doon ay nagkamali. Nagkamali. Yung nagsabing tatanga-tanga, nagkasala kayo. Bakit? Mabilis kayo maghusga. Naintindihan nyo na. Ganon karupok ang simbahan. Anong ibig sabihin ng dinanas ng Diyos ang kahirapan upang ikaw ay yumaman? Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pera. Mga minamahal na mga kapatid, anong sabi nila? Mas marami tayong natututunan sa kahirapan kaysa sa panahon ng kayamanan. Mas marami tayong natututunan sa panahon ng kabiguan kaysa sa panahon ng tagumpay. Ang mahihirap lang nakakaintindi sa kasabihang pag maiksi ang kumot, matutong bumaluktot. Mahirap lang ang nakakaintindi doon. Ang mayaman, nagrereklamo. Sapagkat pakiramdam nila, karapatan nila palagi na meron sila sa buhay. Maiksi lang ang buhay. Si Juan Bautista, una, hindi niya pinagmalaki na pinsang buo niya si Jesus. Magpinsang buo ang dalawa. Pero ni minsan, kahit saan niyo sasaliksikin sa Biblia, hindi niya pinagkalandakan na pinsang buo niya si Jesus. Di po ba? Ikalawa, mayaman sila. Mayaman sila. Pag kayo'y nakarating sa Holy Land, dalawa ang bahay ni Zechariah. Dalawa ang bahay. Bahay kung saan marahil doon magkasama si Elizabeth at si Zechariah, at sa lugar sa En-Karim kung saan doon binisita ng mahal na birhen si Elizabeth. Mayaman sila. Ikatlo, hindi sinasabing
O hindi sinabi ni Juan Bautista, ako ang salita. Ang sabi lang niya, ako ang tinig. Ako ang boses. I am the voice in the wilderness. Who is the Word? Jesus. Hindi niya inako ang karangalan na nararapat sa Kanya. Ano po ang itinuturo sa atin ng ating nobinaryo sa taong ito? Ang tanungin ng ating mga sarili, kanino tayo humahawak? Sino ang dahilan ng ating mga pag-asa? Pera ba? Pera ba? Kalusugan ba? Posisyon ba? Magsabi kayo. Ano ang pinanghahawakan nyo na pag-asa? Kasi kung sinasabi nyong, ay, ako'y malusog. Ano sabi sa aklat ng mga awit? Pag ikaw ay binawian ng hininga, magbabalik ka sa lupa. Kahit gaano ka kalusog. Kahit gaano ka kalusog. Sa anumang pagkakataon, pwedeng kunin sa iyo ng Diyos ang iyong kalusugan. Talino. Lahat ay nakakalimot. Darating ang araw, makakalimot kayo. Di po ba? Makakalimot kayo. Kaya nga tayo, puro kuya, ate. Di ba? Brother, sister. Bakit? Hindi mo maalala ang pangalan eh. Hindi po ba? Ang tagal nyo nagkukwentuhan dyan sa harap. Isang oras kayo, tawa na. Sabi ng anak mo, ma, sino yun? Hindi ko alam. Hindi mo maalala eh. Hindi po ba, no? Nakakalimutan natin ang mga pangalan. Darating ang araw, makakalimutan mo ang mukha. Darating ang araw. Sabi nung isang ama, Father, ito po ang aking mga anak. Mga anak, magpakilala kayo kay Father. Sabi ko, style mo. Hindi mo na maalala ang pangalan na yung mga anak, kaya sila na lang magpakilala sa sarili nila. Sabi, nga, Father. Kung puro babae ang anak mo, ang tip ko sa inyo, kung puro babae ang mga anak ninyo, at mga anak pa lang kayo, ang bigyan nyo ng pangalan, Floor. Lahat ng babae, Floor. Bakit naman Floor, Father? Paano yung panganay? First floor, second floor, third floor, di po ba? Ha? At least di ka magkakamali. Floor! Di ba? Ha? Darating tayo doon. Manghihina tayo. Makakalimot tayo. Magkakasakit tayo. Ang yumaong Monsignor Montemayor, bago pumanaw, nakatulog sa misa. Matanda na eh. Nakatulog sa misa, diabetic. Hindi na pinagbibigay na komunyon, baka matumba. So pinaupo na lang doon. Habang nagbibigay ng komunyon yung mga lay minister, nakatulog. At nung ginigising na sakristan mayor, ayaw magising. Buhay pa naman. Ayaw lang magising. At dahil ayaw magising, umalis na ang mga tao. Iniwan sila. Iniwan siya. Binati ko siya, Monsi, nabalitaan ko. Nakatulog kayo sa misa. Iniwan kayo ng mga tao. Ano sabi sa akin ng butihing matanda? Oo nga, ang sama ng mga yan, ang sama. Sabi ko, bakit naman? Bakit? Pag nagmimisa ako at natutulog sila, iniiwanan ko ba sila? Di ba? Minsan lang ako nakatulog, iniwan ako. Di ba? Talaga naman. Nakakatulog na tayo sa misa pag tayo matanda. Kitang-kita kayo dito. Di ba? At nakita mo si Father nakatingin sa iyo, pagkatapos ng misa, sasabihin mo, ang ganda ng homily mo, Father. Di ba, no? Sinungaling. Baka yan ang magdala sa impyerno. Di po ba, no? Hindi mo ang makayang aminin, Father, nakatulog ako. Di ba? Ha? Yung iba nga sa atin, yung matatanda, sorry for the words, pag nagsimba sa umaga, parang sila ang nakabili ng upuan, no?
Diyan sila palagi nakaupo. Huwag kang uupo diyan, kanila yan sa umaga. Di po ba, ano? Di po ba, ano? Oh, sa mga parokyang pinagdaanan ko, mayroong mga ganon. Kung 3 misa sa umaga, 3 misa sila. Hindi sila nauwi. Pag tinanong mo, nanay, ba't di ka nauwi? Wala pa pong gagawin sa bahay. Oh, ginagawang libangan si Father, di po ba? Na? Lugi ang simbahan. 3 misa, 1 hulog lang, di po ba? Na? Oh, di ba? Oh, ang kolektor mo pa, sa umaga matanda din, di po ba? Na? Oh, ang yumaong si Aling Kuring. Oh, 25 lang nagsisimba noon sa parokya ko. 25 sa sobrang bagal ni Aling Kuring. Tapos ng misa, di pa siya tapos mangolekta. Ha? Bakit? Ay sila lang kasi ang nagsisimba sa umaga eh. Di po ba? Ano? Oh, hold-upper yun, hold-upper. Ano ibig sabihin? Lahat doon, iisa-isay nun. Ha? At pag ikaw ay nakatungo, dahil hindi ka nakapagdala ng pera, tutungo kang ganyan. Kunwari, nagdadasal ka, susundutin ka nun. 25 nagsimba, ang koleksyon ko, 1850. Naghati-hati pa. Di ba? Ano ibig sabihin? Marupok, mahirap ang simbahan. Pero tayo ay minahal ng Diyos, hindi dahil sa ating yaman. Inuulit ko, hindi tayo minahal ng Diyos nang dahil sa ating yaman. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa ating talino. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay malusog. Minahal tayo ng Diyos sa ating kadukhaan. At ang unang pagbasa ay nagpapaalala na sana meron tayong pagmamahal sa Diyos, dala ng ating mga utang na loob. Kanino ka dapat humahawak? Kanino ka dapat humuhugot ng pag-asa? Walang iba kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Sa Diyos na kung saan si Juan Bautista ay sumisigaw sa ilang para sa Kanya. Tinuturo ang Kanyang daliri sa tunay na magliligtas. Ang paanyaya po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na wala tayong pwede ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala. Ano man ang iyong yaman, iiwanan mo yan. Ano man ang iyong talino, malilimutan mo yan. Ano man ang iyong kalusugan, magkakasakit ka. Ngunit, minahal ka ng Diyos sa gitna ng iyong kawalan. At yun ang pag-asa. Ang pag-asa ay wala sa pera, wala sa ganda ng panahon, wala sa ganda ng kutis. Magsabi kayo. Ang pag-asa ay wala sa mga tinatangkilik ng mundong ito. Ang tunay na pag-asa ay nasa Diyos. Diyos na nakabayubay sa krus, na nagsasabing, kahit ano ka man, ang pag-ibig ko sa iyo ay wagas. Inuulit ko, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pinaghuhugutan natin ng pag-asa, na kahit sino ka man, kahit ano ka man, ang pag-ibig ko sa iyo ay wagas. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming tinanggap ngayon ay amin nawang mapakinabangan at ang iyong mga pinagkaloob ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan pang magpakailanman. Amen. Siupo muna po tayo sa mandali. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa kalan po ng bumubuo ng ating dambana dito sa ating mahal na patron na si San Juan Bautista, bubus po ako nagpapasalamat sa lahat po ngayon na naandito at nakiisa sa ating ika-3 araw ng ating nobenaryo para sa ating mahal na patron na si San Juan Bautista. Mula po sa mga naglingkod sa ating banal na misa,
ang mga nagsiawin, at lalo na ang mga nandito po ngayon at kasama sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng ating live streaming at sa mga deboto at parokyano po ng ating dambana. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin. In a special way, nais ko lang po pasalamatan ang namuno at bumabay po ngayon sa ikatlong araw ng ating nobenaryo. Siya ay hindi na po iba sa akin dahil siya po ay kasama ko po nung kami nag-uupo bilang isang pari sa Holy Apostles Senior Seminary. Isa po siya sa mga kuya ko dahil may kakamali 3 years ahead po siya sa akin. At ganun din po, kasalukuyan na rin po siya doon ay isa sa mga tagapagpupong o formator ng mga seminarians sa late vocation. Dahil isa din po siya, alam ko naman kung alam po nyo, na siya din po bago pumasok sa seminaryo ay nakapagtrabaho na po at siya ay isang engineer po. At he is a viral priest in a good sense. Kaya nga po, sa dami po ngayon ng mga nandito nagsisimba, alam ko kayo po ay naging excited na makita po siya at marinig ang kanyang magandang pagbibigay. And he is also currently the chaplain of the mission station of Santo Niño de Paz in Greenbelt Chapel. Kaya muli, pasalamatan po natin ang namuno, Reverend Father David Concepcion. Maraming salamat po, Father David. Salamat po sa inyong paalala. Maraming salamat din po sa paanyaya. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ang akin lamang pong habilin at paalala, ibigin mo ang iyong mga kaaway sapagkat mas mahalaga ang kapayapaan kaysa pangangatuwiran. Inuulit ko, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pangangatuwiran. Naalala po ninyo noong linggo, ang pagdating ng Espiritu Santo ay dahil merong kapayapaan. Dahil merong kapayapaan. Meron lamang pagdating ng Espiritu Santo kung merong kapayapaan. Kaya nga po, ang aking paalala ay kung meron kang kaibigan, maging mabuti ka. Pero kung meron kang kaaway, suriin mo ang iyong sarili. Kung meron kang kaibigan, maging mabuti ka. Magpasalamat ka, meron kang kaibigan. Pero kung meron kang kaaway, suriin mo ang iyong sarili. Baka ikaw ang merong pagkukulang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pahintulutan niyo ako na kayo ay aking panalangin. Naway ingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ng Diyos ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kayo, ang inyong pamilya, ay pagharian nawa ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang ating patron San Juan Bautista, kayo ang inyong pamilya, nawa ay pagpalain ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat